Sila Badungon ay isa sa tatlong anak ni Diwata Abiang Alunsina at Buyong Paubari. Kagila-gilalas ang katauhan ni Labaw sapagkat kaagad siyang lumaki pagkasilang pa lamang niya. Isang matalinong bata, malakas at natuto kaagad magsalita. Minsan ay nagpaalam siya sa kanyang ina upang hanapin ang isang babaeng nagngangalang ang Guyking Bitinan. Kaagad niyang narating ang lugar ng babae at napasang-ayon niyang magpakasal sa kanya. Hindi pa nagtagal na sila ay nakasal, umalis na naman si Labaw upang suyuin ang isa pang babae, si Anggoy Durunan. Ito ay naging asawa rin ni Labaw. May nabalitaan na naman siyang isang magandang babae na nagngangalang Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata. Kaya pinuntahan na naman niya. Ngunit si Nagmalitong Yawa ay may asawa na, si Buyong Saragnayan. Ayaw ibigay ni Buyong Saragnayan ang asawa kay Labaw, kaya't sila ay naglaban. Tumagal ng maraming taon ang paglalaban sapagkat kapwa sila may taglay na pambihirang lakas. Pinilublob ni Labaw si Buyong sa tubig at ito ay tumagal ng 7 taon sa ilalim ng tubig. Hinampas ni Labaw si Buyong ng matitigas na puno, ngunit nalasog lamang ang mga ito. Hinawakan ni Labaw si Buyong sa mga paa at iniikot-ikot, ngunit buhay pa rin ito. Napagod si Labaw at siya naman ay tinali ni Buyong na parang baboy. Siya ay nanatiling nakatali sa ilalim ng bahay ni Nabuyong. Samantala, nagkaanak si Anggoy Doroonan, si Paranugong. Nagpaalam siya sa ina upang hanapin ang kanyang ama. Nagkaanak din si Anggoy Ginbitinan na si Aso Mangga. Nagpaalam din sa ina si Aso Mangga upang hanapin ang ama. Nakita ang magkapatid at nagsama sila. Upang mapalaya ang ama sa mga kamay ni Buyong sa isang labanan. Naglaban ang dalawa, ngunit hindi nagapi ni Buyong si Baranugan. Hingi ng tulong sa mga impakto si Buyong at isang kawan ang dumating. Sa ganitong pagkakataon, nagtulong ang magkapatid at nagtagumpay sila. Ngunit hindi mamatay-matay si Buyong. Si Baranugan ay humingi ng tulong sa kanyang lolang si Abiang Alunsina. Ayon sa lola, kailangan pumatay kayo ng isang baboy ramo upang mapatay ninyo si Buyong. Natagpuan naman agad ng magkapatid ang baboy ramo at agad nilang pinatay. Lumindol at nagiling ng mapatay ng magkapatid si Buyong. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang paghahanap sa kanilang ama, ngunit wala ito sa silong ng bahay ni Buyong. Sina Humadapnon at Lumalagdap, mga kapatid ni Labaw ay tumulong din sa paghahanap sa kanya. Natagpuan nila si Labaw na hindi na makarinig at hindi na magamit ang pag-iisip. Pinaliguan ni Abiang Gimbitinan at ang Durunan si Labaw, hinihisan at pinakain. Inalagaan nila ito ng mabuti. Samantala, si Buyong Humadapnon at Buyong Dumalagdap ay ikinasal kina Burigadang Pada, Sinaklang Bulawan at Lubalubiyok Hanginan, Mahuyok-Huyokon. Ang dalawang babae ay ang magandang kapatid ni Nagmalitong Yawa. Nang malaman ni Labaw Dunggun ang kasal, sinabi nito sa dalawang asawa na nais niyang pakasalan si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata. Gusto kong magkaroon ng isa pang anak na lalaki, sabi ni Labaw Dunggun. Nagulat sinabi ang Gimbitinan at ang Durunan sa sinabi ng asawa. Dahil mahal na mahal nila ang asawa, ay tinupad nila ang kahilingan nito. Masayang-masaya si Labaw nang naibalik ang kanyang lakas at sigla ng isip at ang kanyang tinig ay umaalis. The epic showcased the traditions and values of bravery, honesty, and love for family. It introduced us the Visayan beliefs of God's soul, life, and death. The social hierarchy where one needs to seek advice from elders and showing respect and values for their wisdom. It taught us the value of heroism if united, love, and chances.